Hi guys! Welcome back to my channel, Gleno Minibanyo sa YouTube. Please don't forget to like and subscribe my channel guys para sa iba pa nating mga upcoming video, mga explore plant video. So guys, ipapakita ko sa inyo ngayon guys, no, yung nasa likuran ko, dito sa amin guys, tinatawag itong badyang, no, badyang, or taro, siguro guys in Tagalog, taro. Nabilog pa rin siya guys, alocasia, no, alocasia macrorhizos, tama ba? Hindi ko sure guys, kayo na magbigkas, basta yun, then, elephant ear, same pa rin guys, no. Ayan. Ay, ito pala. Ito. Elephant ear. Then, yung iba naman is tawag nito is giant taro. Yun yung tawag nila dito, no? Ang badyang guys, o taro, is a watery plant, no? Nakatira talaga siya dito sa malalapit na may mga tubig, no? Kasi may mga konting sapa o kanal dito sa kabundukan, no? Ito yung, as you can see guys, no? Ayan. Yan, malapit siya. Yung, yan, matubig kasi yan dito guys. Dito matubig yan. Yan. Kaya mabasa-basa yung lupa, dapat siya is nakatira. Then, if you want to plant this guys at home, no? Hindi mo na siya kailangan ng fund or wetland in your backyard para magtanim nito. So, dapat guys is palagi mo lang siyang didiligan, no? More water para sa kanya para maging ganito. Siguro guys pag nandun ka na sa ano, no, pag tinanim mo na siya ito dun sa kaong o sa yung plastic container, no, hindi siya ganito kalaki. I-compare mo dito guys, lalaki talaga siya dahil nga nasa outdoor siya, di ba? Pag madaling araw dito nagfa-fog kaya basa yung lupa. And then itong taro guys o badyang, no, is perennial plants. So nabubuhay ito guys 2 to 3 years or more than pa, di ba? Nabubuhay ito. And tumutubo ito guys sa may haba na 2 meters, no, or more than. Meron ako nakikita guys more than 2 meters, mataas pa nga sa akin eh. Alam ko guys dito sa atin, no, marami ito, but some areas, no, mayroong binibenta ito sa Shopee guys. Nakikita ko nagre-range ito ng 500 to 4,000 pesos or more than pa, depende sa laki. May mga roots ito guys or saha, no, dito makikita mo dito sa ilalim nito na siyang pwede mong gamitin para magpatubo nito. Yung taro roots guys o badyang roots grow 2 to 4 months para bago siya magkakaroon ng tubers. So yun yung ginagawa ng iba guys, but ang iba naman is kumukuha sila yung mga maliliit lang, then tina-transfer nila, no, yung maliliit lang, tina-transfer nila dun sa mga lagayan o mga containers, then para at least yun malaki na diretso, hindi na sila mag-aantay pa ng 2 to 4 weeks, no, or months para mag patubo. Ayan guys, kung papansinin nyo guys, oh, ang ganda. Magkakaroon siya ng ayan, bagong leaves. So ang kinaganda ko dito guys, no, nakapansin ko is makapal yung dahon niya, super, no, then straight talaga siya guys, oh. Tayo may nabasa ko guys na ang taro roots daw taro roots taro roots or badyang roots is nag-contain daw siya ng dietary fiber to lower the risk of developing diabetic. So yung mga diabetic guys, yung roots daw nito is
alternative medicine for diabetic, no? Yun nga guys, nakakatulong ito for regulating glucose and insulin sa ating katawan. So, buti na lang guys, hindi ako diabetic. Then, sa ibang lugar guys, the sap and the steam and leaves, no? The sap, the steam and leaves are used as medicine. Nakakagaling daw siya guys, especially yung may mga earache, yung sumasakit yung tenga sa loob. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun. Then, ito kasi guys, ay katulad ng alocasia natin, no? Yung tigrina at saka yung zebrina, na nagpo-produce ito ng toxin, no? Toxin ito guys, kasi naka-irritate ito ng skin, nangangate, kaya walang dito sa atin is hindi talaga ito nakakain. Ginagawa ito guys, kung maniwala kayo sa hindi, no, in some people na nakausap ko, hindi ko lang sure guys kasi tabi sa mga kumakain, no, yung bibigyan ko kayo example guys. Halimbawa, no, area ko to, meron akong area, no, backyard, then may nagpupo doon sa backyard ko, doon sa mga tanim ko. Then, meron silang proseso dito guys, no, na ginagawa. Yun nga, yung mga quack doctors, proseso, or yung may mga anting-anting, or whatever, meron silang, I didn't think so kung it is a full story guys, no, but, i-share ko lang sa inyo, no, na, gamit itong badyang, nilalagay daw to doon sa nagpupo, yung nainiwan niyang pupo, doon yung ilalagay daw to. Then ang nangyayari is, mangangati yung sino man yung nagpupo doon sa backyard ko. So, I don't think so if it is true, but yan yung kwento na share ko lang sa inyo para at least alam nyo. Kaya kung sino man yung magpupo sa backyard nyo, huwag nyo nang gayahin, baka lalagyan ng badyang at mangangati yung puwet nyo. Kawawa naman kayo. Kaya, yun nga guys, serious, no? Meron ako talagang mga nakasalamuha or nakapagkwento dito sa badyang. Nasa inyo na yun kung maniwala kayo or sa hindi. Basta, yun yung kwento. Kaya guys, hanggang sa susunod nating mga video ulit, no? Regarding plants, videos, mga kung ano-ano pang videos. Don't forget to like and subscribe na lang sa aking channel guys, para sa iba pa nating mga explore video. Tara guys, samahan nyo ako. Hanapin pa natin yung ibang badyang. Tara!